Hello YouTube people! Tingnan po nyo ang bagong code si Ethan Craftsman na mag-update tayo about do sa UPS natin na ni-review natin. So, sa tagal ng paggamit natin ay inabot na rin ng almost 6 months. Mahigit na 6 months na. So, doon sa 6 months na yun na napansin ko nung nagkaroon ng power interruption, kumbaga yung ating UPS ay medyo ang kanyang itinagal na lang ay maabot na lang siya ng nasa 4 hours and a half. 4 hours and a half na lang inabot ng kanyang battery ng UPS natin. It means, humina kasi dati nung tinesting natin to maabot siya ng 8 hours. 8 hours ang inaabot niya. Minsan 7, 8, gano'n ang ano. Hindi pare-pareho. Depende sa brownout. Kaya lang, nung nakaraan na nag-brownout na talagang tinesting ko talaga siya, almost 8 hours na hindi ko siya pinlog-in. Hindi ko siya pinlog-in sa outlet. Nakasurvive siya ng almost 8 hours. Nung bago lang siya. Pero nung nagkaroon ng brownout sa amin na medyo mahaba yung brownout, na nasubukan ko, nakatagal naman siya. Pero nung umaba naman yung brownout, na inabot ng 8 hours, yung, hindi siya nakatagal. Kumbaga, namatay rin siya. Ibig sabihin, yung kanyang battery ay humihina na. So, alam naman natin, pagka usapang battery yan, talagang humihina talaga ang battery. Minsan dumarating sa time na talagang hihina yan. So, ang naisip natin ay bumili ng bagong battery na replacement. Pero bago yun, kakalasin natin muna to para makita nyo kung paano papalitan ng baterya. Then, itetest natin using digital multi-tester. So, ito yung ano yan, charging adapter. Yan yung ano yan, yung nabili ko. Pero dito, tignan mo, nakalagay 12 volts to yung kanyang output doon sa kanyang yung ano niya, saksakan ng adapter, 12 volts siya. 1.5 ampere ang niya, ang capacity niya. Pero hindi nakalagay dito kung kung ilan na milliampere ang kanyang battery capacity or yung hours na itatagal. So, ganyan talaga. Kaya ngayon malalaman natin dito kung bakit madaling humina yung battery niya. Baka yung battery ang nailagay rito ay mababa lang ang capacity. Kasi depende sa battery ng rechargeable na nilagay nila. So, malalaman ngayon natin dito if mababa lang pala yung battery nakalagay dito. Kasi pagka binili mo ng ganyan na gawa na talaga, minsan yung mga battery nakalagay dyan na hindi naman tumutugma sa specific na declaration. So nakita nyo, dalawang screw lang ang tatanggalin nyo, pwede nyo lang hatakin yan. Ayan nakita nyo, yan ang itsura ng ating UPS power supply. So yan, na-reveal na natin the moment of truth. Na napakaganda pa naman ng kanyang baterya ay kulay purple. So, ang capacity ng battery bawat isa ay 1,200 milliampere. Tapos, yung size niyan ay 18,650. 3.7. So, tetestingin ngayon natin using multi-tester kung ilan pa yung natitirang karga nito. Kaya lang, alos fully charged ito kasi nakasaksak sa ating wifi ito, binunot lang natin So, isa-isa natin na tanggalin. Isa-isa natin tanggalin ng battery. Ito munang isa para malaman, kasi kunin natin yung tester natin. Ngayon, tingnan muna yung physical appearance ng battery. Ikot-ikutin natin. Yan ang isang technique yan. Tingnan natin kung may lobo ba siya. Kasi malalaman mo pagka nagkaroon na ng damage, lolobo yung battery. So, wala naman siyang lumobo. It means it's good condition pa rin. So, using our digital multi-tester, lalagay natin sa DC yan. Yan. Itayo natin na maayos para naayaan natin. So, ito ang positive. Ang tawag dito, flat. Kasi dalawang klase yung mga ganitong battery pagka bibili ka. Meron tinatawag na flathead. Ito yung flathead. At yung tinatawag nila na tip head, ito yung sample ng tip head. Yan ang sample ng tip head. Ganyan. Tip head. Ito yung positive niya,
Tingnan mo itong battery nito, 4,200 mAh ha. Isipin mo, kaya kung itong ilalagay natin dito sa, dyan, isi-series natin dyan, it means, lalong tatagal kasi isipin mo, 1,000, 1,200, 1,200, tas 1,200, it means 3,600 lang yan. Oh, mataas pa ang milliampere nito, kaya kahit kung isa lang to, capacity na ng tatlong to. It means kung ito yung maabot ng 8 hours nung bago, almost 8 hours, o so pagka ito ang nakalagay nito, it means more than 8 hours ang capacity kasi consider lang na 3,600 yan. O, siguro mga 10 hours aabot. So, kung imagine, just to imagine, kung tatlo pang ganito ang 3.7 ay 4.2 ang nabili mo, it means mas matagal ang kanyang battery life. So, tetestingin ngayon natin kung kung nag-charge pa to, may karga kasi nakasaksak sa sa ating wifi yan, tinanggal lang natin. Multi-tester, nakita nyo. Oh, ibig sabihin fully charge siya, 4 volts. Oh, it means fully charge siya. Oh, nakita nyo, kumbaga nag-charge na siya kasi nga dahil nga nakasaksak naman yan. So, 4 volts ha. O, try natin tulong ng battery natin na ginamit na natin sa flashlight to kung meron pa siyang karga. O, 3.7. Meron siya 3.7 to 4. Para makikita natin. So, na-testing na natin isa. Para tayo malito, isa-isa natin tatanggalin itong mga to. Ayan o. Ito naman. Parang ganyan yan eh. Para 1. Ito naman. Positive. Nakikita nyo naman yung natin, multi-tester natin, no? O, tingnan mo. Hindi sila pare-pareho capacity, o. O. O, nakita mo yung kanyang figure. Kaya malalaman natin minsan, no? Tingnan mo, nagpo 3.7, no? Nagbabago-bago, pero 4.0. Almost 4.0 ang niya. Pabago-bago ang kanyang capacity. Kaya papalitan natin lahat 'yan. So gagamitin naman natin 'to sa mga minifan natin. Pwede natin silang gamitin sa ating minifan. Pag pang spare na baterya. Kahit na 1,200 lang at least halos pare-parehas ang capacity nila 4 volts. It means kasi nag 4 volts yan, means pero 3.7 lang nalagay, di ba? Fully charged sila kasi nakakasaksak sila doon sa ating router. Ngayon, yung mga battery na order natin online. Ito 'yun. Ito yung mga battery na order natin online. Ito na 3.5 milliampere ang kanilang capacity. So, ito ang ilalagay ngayon natin. Itong i-replace natin ito. Malalaman natin kung gaano sila katagal. Kaya lang, para makasiguro tayo ng kailangan ma-fully charge muna itong mga to. Hayaan natin na ma-fully charge sila. Tingnan natin ang capacity nito dahil mga bago to. Mga bagong bili. Tingnan natin kung kung may karga ba sila. Para i-charge muna natin dun para masubukan. 3.8. Meron silang 3.8. 3.9, yan yung mga capacity nila. So, itong isa. So, charge natin yan eh. Para pagkano, charge natin yan. 3.9. 3.8, 3.9. Yun ang capacity nila. Kaya malalaman natin ngayon yan na itong mga bateryang to, ang ilalagay natin ngayon doon. Pero itong mga to, gagawin nating spare na baterya para sa ating mga
mga other gadget. So ito pala yung charger, may charger ng battery. Ngayon tetestingin natin itong mga battery to kung hanggang anong oras sila aabot, kasi sa 3,500 times 3 na yan. Ibig sabihin mas marami ng hours ang idadagdag nito compare dun sa 1,200 mAh bawat isa. 3.6 lang yun, samantalang to 3, 6, 9 plus 1.5, it means 10,500. 10,500 na ang capacity ng baterya natin. Ang UPS natin dyan ay consider ng 10,500 mAh na. Ang inilakas niya. Compare doon sa 3.6 lang 3,600 mAh. So, I hope nag-enjoy kayo at kahit paano meron po kayong natutunan dito sa ating pag-review ng update ng ating UPS, pagpalit ng battery, para kung napansin nyo na uminana na yung UPS nyo, hindi na inaabot ng mahabang oras, ang solusyon lang dyan ay palitan nyo ng baterya, na ang kanyang baterya ay yung 18,650 ang sukat, tapos flathead ang tawag. Hindi, wag ka kukuha nun sa tip head hindi siya abot dun sa flathead ang kailangan. So, kung bago lang kayo uli sa ating mga video, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Ethan Crabson channel. Isa lang masasabi ko, keep safe and God bless.